the Book of Romans series. Get the big picture of what "saved by grace" means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone. Kumusta na po kayo mga mahal kong kapatid? Isa pong ganda at napakasayang pagbati po sa inyo. Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ganun din po ang inyong mga mahal sa buhay. Muli po, sponsorship po ito ng True Gospel Church. At welcome po sa ating pong Bible study sa Jesus ang Daan. Purihin po ang Panginoon sapagkat kahapon natapos na po natin yung Book of James. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. At ngayon po, umpisa naman po natin ngayon ang ating pong Bible study sa Jesus ang Daan tuwing Monday, Tuesday, and Wednesday, ang Book of Romans. Ngayon, pag-aaralan naman po natin ngayon yung Book of Romans. At alam ko po, ang Book of Romans ay hanggang sa chapter 16 ang Book of Romans. Hindi natin alam kung ilang days na naman natin itong pag-aaralan, pero purihin po ang Panginoon sapagkat natapos na po nating pag-aralan yung Book of James dahil yung Book of James hanggang chapter 5 lamang siya. Pero itong Book of Romans hanggang chapter 16 po ito. At bago po natin umpisahan mga mahal kong kapatid yung atin pong pag-aaral, samahan niyo po ako muli sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, pinupuri ka namin, amin pong Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ay amin pong sinasamba sapagkat kayo po ang Diyos na makapangyarihan. Kayo ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Kayo ang Diyos na mahabagin. Kayo ang Diyos na punong-puno ng biyaya. Kaya Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng inyong pong salita, Panginoon, bago kami Panginoon mag-aral, kami din po muna ay nagpapasaliksik sa iyong harapan. Humihingi po kami ng tawad sa amin pong mga kasalanan, pagkukulang. Salamat po sapagkat kung amin pong ipapahayag ang amin pong mga sala, kayo ang Diyos na mahabagin, kayo ang Diyos na nagpapatawad ng aming kasalanan. Kaya po Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo ang Diyos na punong-puno ng habag. At salamat din Panginoon sa oras na ito, bigyan mo kami ng karunungan upang ang amin pong pag-aaralan ngayon ay amin pong maunawaan ang inyo pong mga salita. Ganon din po Panginoon sa inyo pong salita na nagbibigay ng buhay. Salamat po sapagkat patuloy ka nawang magliwanag sa amin. Ganon din sa aking mga kapatid na nanonood, nagsasaliksik ng iyong mga aral. Patuloy kang magpakahayag at patuloy ka, Panginoon, na mangusap sa bawat isa sa amin. Gamitin mo ang iyong lingkod bilang instrumento lamang. Ikaw lamang ang siyang makita, ikaw lamang ang siyang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So before we're going to start our Bible study sa Jesus ang Daan, sa atin pong bagong books na pag-aaralan ngayon, sa Book of Romans, tingnan po natin muna yung mga background ng Romans. Pero hindi po tayo mag-focus sa background kasi napakahaba po nito. Bigyan natin ng konting background lang para maumpisahan po natin yung chapter 1. Mag-aral po tayo sa chapter 1. At kung luluwin po ng Panginoon, matapos po natin kahit hanggang verse 16 lamang o verse 10 o verse 16, sa loob po ng 1 hour Bible study natin. So if you have your pen, you have your notebook, you have your Bible, please prepare po natin para yung mga talata na ito. Pero ngayon, hindi po tayo pupunta sa ibang mga cross reference. Magpupokus tayo ngayon sa Romans chapter 1 verse 16. At marami po tayong mga aral na matutunan po rito sa Romans. At yung background nga, the Book of Romans, kung titingnan po natin mga kapatid, unang-una si Pablo, si Saint Paul, si San Pablo ang nagsulat po ng Romans, probably mga AD 56 to 58 po ito. Now, the Book of Romans tells us about God, who He is, and what He has done. Pagka binasa po natin ang Romans, yan po ang mapag-aaralan po natin. Tell us about God, who He is, yung kanya pong attributes niya, yung kanya pong deity, at yung kanya pong character, and what He has done, kung ano po yung kanyang mga ginawa sa atin. And hindi lamang yun, it tells us of Jesus Christ, what His death accomplished, yung kanya pong death, burial, and resurrection ng Panginoong Hesus. Mapapag-aralan din po natin dyan. And it tells us about ourselves, of course,
what we were like without Christ. Kung wala si Kristo sa ating buhay, saan tayo ngayon? Ano? And who we are after trusting in Christ. Pagkatapos nating manampalataya kay Kristo, ano na yung naging buhay natin? Ano yung naging bunga ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus? And then, the book of Romans make it clear that there is nothing we can do to save ourselves. Maliwanag po ito sa Romans. Kung pag-aaralan po natin itong mabuti, wala tayong magagawa, hindi ng ating mabuting gawa, hindi sa mga ritual, hindi natin kayang iligtas ang atin pong sarili. Kailangan po natin ng tagapagligtas. Yan nga ay ang Panginoong Hesus. Ang ginawa niya sa atin doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. At sa pamagitan ng kanyang dugo na tumikis doon sa krus ng Kalbaryo, tayo nga ay nagkaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan. Sino man ang manampalataya sa kanya ng buong puso, magkakaroon ng kapatawaran ng kanyang kasalanan at magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Yan ay sa mga manampalataya kay Hesukristo ayon po sa biyaya po ng Panginoon. Ngayon, Romans chapter 1 verse 1 to 16, but before that, we have the 4 points na titingnan natin. Can you just put at that first? Yung apat na po natin, na primary, a work of doctrine. The book of Romans is primarily a work of doctrine and can be divided into 4 sections. Titingnan po natin dito yung apat na bagay. Ano-ano po yung mga bagay na yun? Number 1, righteousness needed. Kailangan po natin yun. Ang pangangailangan ng katwiran. Ang pangangailangan ng katwiran, apat po yan kung divided. Pangalawa, yung titingnan natin yung righteousness provided, ang pagkakaloob ng katwiran ng Panginoon sa atin. At yung pangatlo ay yung righteousness vindicated, ang pagpapatibay sa katwiran. At righteousness practice, ang pagsasanay sa katwiran. Purihin po ang Panginoon. So yun po yung mga ilan pong mga background dito na makikita po natin sa aklat po ng Romans. Sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo gano'ng magpupokus ngayon sa background. Pinakita lang po natin sa inyo kung ano yung mga pwede natin mapag-aralan dito. Pero kung titingnan po natin dito, nung isunulat po ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon sa Roma, very excited siya. Ganoon na lamang yung kanyang, puso niya. Pino-pour out niya yung laman ng kanyang puso sa mga mambabasa. At makikita natin dito na siya nga ay very excited upang yung kanya pong sulat na pinagkaloob sa kanya ng Diyos sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ito yung kanya pong mga ipinahayag. At yung iba po sa susunod po natin, titingnan po natin pa yung mga ibang background para makapag-focus po tayo ngayon kasi meron lamang po tayo 1 oras. So, tingnan po natin yung Romans chapter 1 verse 1 to 2. Tingnan po natin muna yan. Basahin po natin sa English. Ang sabi po ng Bible, the Bible says, Paul, ayan, so si Paul yun, a servant of Christ Jesus. Basahin po natin yung address po niya. Parang, nung napag-aralan po natin nung una kay James, di ba? Yung address po niya kagad, a bond servant of the Lord Jesus Christ. Kahit po si Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. For the gospel of God, the gospel, yung ebanghelyo, the gospel He promised, good news, beforehand, through His prophets in the Holy Scripture. Hallelujah, in the Holy Scripture. Mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Hallelujah. Magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una paman sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan. Sa English, kung titingnan natin sa verse 1, si Paul, kung makikita po natin dito yung humble beginning kung paano niya po inumpisahan, servant. Servant, kumbaga, yung hindi niya ipinagmamalaki. Ganito ako, ako yung apostol ng Panginoon. Ako yung, wala po siyang ganoon. Wala po makikitang pagmamalaki. Kung may pagmamalaki po rito, ang ipagmamalaki po lang nila ay yung ginawa po ng Diyos sa Kanya, ang ginawa ng Panginoon sa Kanya. Yung transformation. Kaya nga inumpisahan niya,
a servant of Christ Jesus. Hallelujah. Called to be an apostle and set apart for the gospel of God. Magandang balita. The gospel he proclaimed beforehand through his prophets in the Holy Scriptures. Noon pa lamang mga kapatid, makikita na natin na ang mga propeta, kung papansinin po natin mga kapatid, ay dito natin makikita na ipinahayag na nila ito. Pinoprophesy na nila. Kaya nga nagkaroon ng mga kapatid ng New Covenant Ito na. Yung Old Covenant simula doon sa lupang tipan, ngayon nandito na tayo ngayon sa New Covenant. At dito makikita natin, hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Hallelujah. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan. Sinasabi na po nila ito. Pinoproclaim na nga nila yung pagdating ng ng Miseya. Miseya kasi yan yung tagapagligtas the anointed one. Kristos. Hallelujah. Ay tinutukoy na nila yun ang magandang balita. Purihin ang Panginoon. Now, in verse 3, the Bible says, regarding His Son. That is the good news. Kaya sa verse 2, if you think about, in verse 2, sabi niya, in English, sabi niya, the Holy Scriptures, the gospel He promised beforehand through His prophets in the Holy Scripture regarding His Son. Ayan, Son, capital S yan, tinutukoy ang Panginoong Jesus, who as to His earthly life, was a descendant of David. Kasi yung descendant po ni David, mga kapatid, in the tribe of Judah kasi yan Nasa tribe ng Judah yan si David. Yung kings niya, yung kanyang kapamahalaan, ay hindi mapuputol magpakailanman. Kung titingnan po natin mga kapatid, ang tinutukoy niya po doon na hindi mapuputol magpakailanman ang pagiging hari ng Panginoong Hesus. Kasi yung pagiging hari ng Panginoong Hesus, walang katapusan. Hallelujah. Amen. And, verse 4, who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power by His resurrection from the dead. Hallelujah. Resurrection from the dead, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So ito yung magandang balita mga kapatid na tinutukoy dito patungkol sa Panginoong Hesus Kristo. Hindi lamang yun, pag babasahin natin maliwanag dito, tungkol sa kanyang anak ang ating Panginoong Hesus Kristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao. Ayan, maliwanag niya. Tungkol sa kanyang pagiging tao. Bakit? Naging tao siya Malalaman po natin yan kung paano siya naging tao. In the book of John, chapter 1, verse 14, di ba? Naging tao ang salita o ang verbo na tinatawag logos. The word became flesh and dwelt among us. In John chapter 1, verse 14. At here, pakita niya, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Pangako kasi ito Ito yung mga sinasabi ng mga propeta. Ito yung mga pinoprophesy nila na ang Miseya ay doon sa lahi ni David. Ang lahi kasi ni David, from the tribe of Judah siya. At ang Panginoong Hesus, nagkaroon nga ng kaganapan kasi ang Panginoong Hesus, nasa tribe of Judah ang Panginoong Hesus. They have 12 tribes of Israel. Pero nasa tribe of Judah ito. Kaya sabi niya, subalit, tungkol sa kanyang pagka-Diyos, ayan na, sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos. Alam po natin yan, 1 Corinthians chapter 12, verse 3, no one can say, Jesus is Lord except by the Holy Spirit, except by the Holy Ghost. Ang banal na Espiritu. Ito kasi yung pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Hallelujah. Bakit ang kanyang muling pagkabuhay? Kasi katotohanan kasi ng Panginoong Hesus nga ay namatay. Katotohanan yon. Bakit siya dapat mamatay doon sa krus ng Kalbaryo? Kasi para sa ating mga kasalanan. Ngayon, paano siya mamamatay doon sa krus? Kailangan niyang maging tao, pagiging tao. Kasi hindi siya pwedeng
Ang Diyos kasi hindi pwedeng mamatay but in order to Him to die, He must become man. Yun ang mahalaga na makita po natin. Pinatunayan ito sa makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan. Amen? Now, it's still clear. In verse 5, through Him, we receive grace. Hallelujah. Grace means unmerited favor. You are not supposed to receive it, but you receive it anyway. Hindi ka karapat dapat na tumanggap. Biyaya yan. Hindi ka karapat dapat na tumanggap. Di ba? We receive grace and apostleship. Hindi ka karapat dapat na tumanggap. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, pinagkalooban ka. Yan kasi ang ibig sabihin yun. And here, through Him, sabi niya, sino? Si Kristo. Jesu Kristo. We receive grace. Without Christ, there is no grace. Yung grace na tinutukoy talaga rito ay yung totoo na grace natin matanggap dahil kay Kristo, mga kapatid. Kung wala si Kristo, kung hindi dahil sa Panginoong Hesus, hindi tayo makaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang Diyos ay banal. Hindi natin kayang abutin ang kabanalan po ng Diyos. Kundi sa habag lang ng Diyos sa kanyang biyaya. Through Him, we receive grace and apostleship to call all the Gentiles. Gentiles, Pag sinabi mong Gentiles, kung hindi ka isang Israelita, ang tawag sa iyo Gentiles ka, kahit anong lahi mo, Amerikano ka man, European ka man, African ka man, kahit anong lahi mo, kung hindi ka Israelita, ang tawag sa iyo Gentiles, hintil. To the obedience that comes from faith for His name's sake. Hallelujah. Hallelujah. Ito yung mahalaga, mga kapatid. Verse 6, and you also are among those Gentiles who are called to belong to Jesus Christ. Kaya nga ang pagiging apostol ni Pablo, nakapokus siya doon sa mga hintil nung tinawag siya, nung nasa on the road of Damascus siya. Kasi nung una, alam natin ang kanyang buhay. Ilang beses ko pong pinaliwanag sa inyo yan. Na siya ay pinipersecute niya yung mga Kristiyano. Di ba? Siya yung unang-unang terorista, pinapakulong niya. Pinapahugupit niya, hindi lamang yun, Mayroon nga siyang kinalaman doon sa pagkamatay ni Stephen, the first martyr. Si Stephen, isang mabuting lingkod ng Diyos. Mayroon siyang kinalaman doon. Pero, tinawag siya ng Panginoon, binago siya ng Diyos. At doon siya nag-focus sa mga hintil. Kaya ito yung Roma sa pinag-aralan, isa to sa kanyang mga sulat. Napuntahan niya ito, nag-mission siya sa mga ito. Hallelujah. Amen? Now, sa magitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hintil ay akayin sa pagsunod sa naayon sa pananampalataya. Bakit ayon pagsunod na naayon sa pananampalataya? Kasi yung paniniwala ng mga hintil, mga kapatid, yung kanilang mga pagsamba kasi, ay pagsamba nila hindi sa tunay na Diyos. Meron silang alam na pagsamba, pero hindi yung pagsamba na kalooban ng Diyos. Yun ang mahalaga. Hindi dahil ikaw ay sumasamba ka, basta sumasamba tayo. Ayos na yun. Hindi pwede yun, mga kapatid. Pag Biblia ang pinag-uusapan natin, dapat yung pagsamba ayon din doon sa kalooban po ng Panginoon. Kaya ang sinasabi niya rito, upang ang mga hintil ay akayin sa pagsunod na naaayon sa pananampalataya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesucristo. Sinasabi niya ito sa mga mananampalataya doon sa Roma, sa Romans. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tinawag din kayo, sabi niya, tagasunod ni Jesucristo, maging mga tagasunod ni Jesucristo. Kabilang. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So now in verse 7, to all in Rome who are loved by God. Hallelujah. And called to be His holy people. Kita mo, tinawag ka niyang holy people Sipin mo, sino na yung mga holy people? To all in Rome who are loved by God and called to be His holy people. Hindi lang isa, hindi lang very specific. Lahat ng nanampalataya sa Panginoong Hesus. Lahat ng nagsisampalataya sa Panginoong Hesus. Ang tawag sa kanila, holy people. Grace and peace to you from God our Father
and from the Lord Jesus Christ. First, sabi niya, sa verse 8, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Yung kanilang pananampalataya, reported all over the world. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Di ba? Sabi sa verse 8, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Hallelujah! Bakit na balitang-balita sa buong daigdig? Kasi yung kanilang kinagisnan dati, yung kanilang paniniwala, yung pananampalataya nila dati, na akala nila yun ay nakakabuti, nakakalugod sa Panginoon, yun ay namana nila sa kanilang mga ninuno, kasi mga hintil sila, wala silang pagkakilala sa tunay na Diyos. Ngayon, nung matransform yung buhay nila, radical talaga ang mangyayari sa kanila. Bakit? Kasi ang sasambahin ng nila, yung Diyos na buhay, yung nag-iisang Diyos. Hindi na sila sasamba ngayon doon sa maraming mga ginawa ng mga tao. Kung pag-aaralan po natin mabuti, napakarami. Mayroong Diyos ng araw, may Diyos ng Diyos ng harvest, Diyos ng ganito, napakarami. Hindi mo mabilang eh. Kaya nag-transfer, balitang-balita talaga. Hindi pwedeng hindi mabalitaan. Kaya nung mabalitaan ito, yung sulat ni Paul, ganun na lamang yung kanyang kagalakan. Hallelujah! Pwede bang hindi siya magalak kapag kayong kanya pong binahagian niya ng magandang balita ay nagkaroon ng magandang buhay, nagkaroon ng magandang bunga sa buhay ng isang tao? Ganon yung kanyang kagalakan. Kaya nga sabi niya, di ba? Dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig, nagpapasalamat ako. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen? Praise God. Verse 9, God whom I serve in my spirit in preaching the gospel. Preaching the gospel. Hallelujah. Of His Son. Yung gospel of His Son. Yung preaching ng gospel of His Son. Hindi yung church, hindi yung pinuno. Sa Panginoong Jesucristo. Pag nagpipreach, amen, is my witness how constantly I remember you. I remember you. Saan? Verse 10. In my prayers at all times. Hallelujah. And I pray that now at last, kita mo, at last, by God's will, the way may be open for me to come to you. Hallelujah. Inaasam-asam niya kasi ito eh. Na gusto niya makapunta doon. Sabi niya, sa wakas. Hallelujah. Kaya ganoon na lamang yung kanyang pasasalamat. Inaalala ko kayo, sabi niya. Di ba, dapat ganoon din po tayo, mga mahal kong kapatid. Dito natin makikita. Di ba? Saksi ko ang Diyos, sabi niya, na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita. Kasi yung paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi dapat half-hearted. Buong puso eh. Amen? Hindi pwedeng kalahati lang. Hap-hap, sabi nga, hindi pwedeng gano'n. Pinaglilingkuran kong buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita. Kailangan natin to magandang balita. Napakaraming puro mga masamang balita eh. Magandang balita. Tungkol saan yung magandang balita? Tungkol sa kanyang anak. Hallelujah. Na lagi ko kayong idinadalangin. Hallelujah. Very specific si Pablo, mga kapatid. Marami tayong matutunan dito eh. Lagi ko kayo dinadalangin.
lagi kong hinihiling. Ano yon? Naluubin nawa ng Diyos. Kita nyo? Marunong si Pablo. Naluubin nawa ng Diyos na sa wakas matuloy din ang pagpunta ko riyan. Hallelujah. Nang mabalitaan kasi ni Apostol Pablo, sa wakas, sabi niya gano'n. Yung kanilang pananampalataya na balitaan, sa wakas, makakapunta na rin ako. Yung kanyang prayer niya, yung kanyang inalalapit sa Panginoon. Hallelujah, nagkaroon ng tugon ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen? So sa mga magkakapatid, dito pa lamang makikita natin, matutunan natin na maganda na tayo ay we pray to each other, sa bawat isa sa atin. For each other. We pray for each other. Mahalaga po yan, mga kapatid. Amen? Yun. Now, verse 11. Dito makikita natin talaga, I long to see you, so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. Hallelujah. Spiritual gift. Sabi ng iba, wala nang spiritual gift. Hindi. Hanggang ngayon, nagpapatuloy yan, mga kapatid. Kasi ano yan, spiritual gift to make you strong. I long to see you. Sabi niya, so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. Kasi si Apostol Pablo, naranasan niya, yung kapangyarihan ng Diyos sa kanya, pinagkalooban siya ng spiritual gift. Na-receive niya yung revelation ng Panginoon. At ito, ayaw niyang sarili din. Gusto niyang ibahagi din naman, i-share. Amen? Kaya sabi niya sa verse 2, that is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. Hallelujah. Encourage. Kailangan po natin ito eh. Gamitin natin yung atin pong mga spiritual gift. Meron tayong mga gift na pinagkalo. Bawat anak kasi ng Diyos, mga kapatid, meron tayong gift bawat isa sa atin. So, dito makikita natin na yung gift natin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, gamitin natin ito para sa kapurihan ng Panginoon, para sa ikalalago ng Kanya pong gawain. Ano ba yung gift na mayroon ka? Pwede bang sabihin, di, wala kasi akong gift eh. Wala. Bawat anak po ng Diyos, mayroon at mayroong gift, mga kapatid. Gamitin po natin yon. Dapat nga i-train pa natin yon, kung paano ma-improve, ma-develop. Ito yung desire kasi ng puso ito ni Apostol Pablo. Kaya gusto niyang makarating po doon, mga mahal kong kapatid. Di ba? That you and I, pati siya nai-encourage eh. Yung nagsishare ng Word of God, nai-encourage din siya. Mutually nga eh. Encouraged by each other. Others' faith. Nai-encourage sila. Wala, hindi ka pumupunta. Hindi ka nagsishare. Hindi mo sinishare yung gift mo. Hindi ka rin pumupunta. Paano ka makakapag-encourage? At paano ka rin may encourage? Kailangan kasi natin ngayon yung encouragement. Lalong-lalo ngayon sa panahon po natin, mga kapatid. Ang daming mga tao mga discouraged. Bakit? Minsan kasi walang nag-i-encourage. Yun, isa yan sa gift na pagtawag sa atin po ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Maghanap po tayo, gumawa tayo ng paraan kung paano tayo maging encourager tayo, Mahalaga naman din na mag-encourage po tayo, mga kapatid. Amen? Kaya sabi niya, nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatagtag ninyo. Kakatatag ninyo. Nakakapag-encourage yun eh. Amen? Tapos niya, ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin, sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen? Kapag kasi yung gift mo, sinishare mo yan, napakaraming mga giftings na mababasa natin dito sa Biblia, mga kapatid. Iba-iba yan. Mayroong gift na sa mga administration,
Mayroon namang gift doon sa Ministry of Helps. Ang daming pwedeng mga ministry. Bukod dito sa mga gift of healing, gift of speaking, ang dami po yan mga kapatid. So, sunod po, pagka mahaba ang oras po natin, titingnan po natin lahat po yun. Mag-focus po tayo dun sa mga iba't ibang klase ng mga gift. Napakaraming mga gift. At saka pagka sineshare mo po yun mga kapatid, natutuwa sa iyo ang Panginoon, nalulugod sa iyo ang Panginoon. Nai-encourage ka na, nakakapag-encourage ka pa. Mali mo, pagpunta mo doon, mayroong isang tao na sobrang discouraged sa buhay. Nung makita ka, di ba? Nag-offer ka ng ng prayer. O kaya makita ka lang ng tao minsan, hindi ka pa nagsasalita, masaya na sila eh. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Verse 13. Sabi niya, I do not want you to be unaware. I do not want you to be unaware. Brothers and sisters, that I planned many times. Kita mo? Sa Apostol Pablo, I planned many times to come to you, but have been prevented from doing so until now. Kita mo? Hindi lang po tayo. Si Pablo gustong-gusto ring magbakasyon eh. Gusto makapunta doon. Actually, hindi lang magbakasyon yung punta niya doon para magpahinga siya, kundi mag-mission. Yung desire niya, ganun eh. Di ba? Pero naalintana din naman. Naalintana yung kanyang yung kanyang gustong makarating po doon. Di ba? Ngayon tayo po ay naalintana. Gustong-gusto na nating bumalik dito sa kung saan man tayo nagtatrabaho. Gusto nating magbakasyon, naalintana. Pero pasyado na tayo yung discouragement. Pero ito si Apostol Pablo, si San Pablo na ito, mga kapatid, nagplano din siya many times. Amen? Pero makikita natin dito mga kapatid, lagi pa siyang nagpapasalamat sa Panginoon, hindi siya nagre-reklamo. Hindi siya hindi yung bitter yung kanyang spirit, hindi po siya ganoon mga kapatid eh. Pag-mission nga ang kanyang nais eh. Hallelujah. Amen? Diba? I planned many times to come to you, but I've been prevented from doing so until now, in order that I might have a harvest among you, just as I have had among the other Gentiles. Diba? Sabi niya sa verse 14, I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit kong binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Di ba? May nagiging hadlang. Malimit din eh, may nagiging hadlang. Di ba ngayon, napakaraming mga hadlang. Ano ba yung hadlang ngayon? Dahil itong dulot nitong perwisyong salot na ito, di ba? Si Mr. COVID-19 na ito. Ang daming nito, yung perwisyo na dinulot sa atin, di ba? Pero huwag tayong pag tayo pinanghihinaan ng loob, mga kapatid, tumawag tayo sa Panginoon. Panalangin natin, huwag tayong magsawa. Kasi kita niyo po si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo na ito, nais ko ring makahikayat dyan ng mga sasampalataya kay Kristo. Yun ang kanyang layunin niya, mga kapatid. Mag-mission siya doon, mangaral siya ng magandang balita. Di ba? Tulad ng nagawa ko sa ibang mga hintil, may pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong at sa mga mangmang. Hallelujah. Wala kasing pinipiling tao si Apostol Pablo eh. Hanggat mayroong pagkakataon, mayroong opportunity, siya ibinabahagi po niya yung salita po ng Diyos. Hallelujah. Ay, saka na lang, theologian to eh. Hindi ko mas matalino to kaysa sa akin, hindi na muna ako mag-share ng word. May mga minsan na kumbaga may mga alam nila yung tao ay mas sa kanila, nananahimik na lang sila. Si Apostol Pablo, hindi. Bawat pagkakataon, hindi niya po sinasayang, mga kapatid. Kasi, yung kanyang hawak-hawak, ang kanyang ibabalita naman, hindi masamang balita, magandang balita.
Hallelujah! Ito kasi yung kapangyarihan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen? That is why I am so eager to preach the gospel. Meron pa tayong ganon? So eager to preach the gospel? Dapat ganun po tayo mga kapatid, lalong-lalo na ngayon. I am so eager, sabi niya, I am so eager to preach the gospel. Dapat ganun po tayo mga kapatid. Maging eager din tayo, to share, to preach the gospel. Also to you who are in Rome. Purihin ang Panginoon. Ito si Apostol Pablo, ganun siya mga kapatid. So eager siya to preach the gospel. Bakit? Kasi sabi niya, I am not ashamed, for I am not ashamed of the gospel. Because it is the power of God. Sipin mo? Because it is the power of God that brings salvation. Hallelujah! That brings salvation. Good news, ebanghelyo patungkol kay Jesucristo. Ito kayo ikaliligtas ng tao eh. To everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Ibig sabihin sa lahat ng tao. Purihin ang Panginoon. Di ba? Kung ganito po tayo mga kapatid. Di ba? Kaya nga nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Hindi ko ikinakahiya. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita. Hallelujah. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So ito yung magandang balita mga kapatid. Dapat ito mga kapatid, hindi natin ito ikinakahiya eh. Yung ebanghelyo patungkol kay Jesucristo. Why? Bakit natin ikakahiya? Kapangyarihan kasi ito ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya ang sabi sa English, di ba? Kung titingnan natin, because it is the power of God. Think about it, is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Put in verse 17, please. Praise God. Hallelujah. Dito natin makikita mga mahal kong kapatid na si Apostol Pablo hindi niya ikinahiya ang magandang balita. Amen? Praise God. Praise God. Hallelujah. Galay. So sa pag po mga kapatid, bago po tayo, dito natin makikita na I am not ashamed, sabi niya. I am not ashamed of the gospel. Sabi nga sa ibang version, di ba? I have complete confidence in the gospel. Complete confidence in the gospel. It is God's power to save all who believe. Purihin ang Panginoon. For the gospel, verse 17 says, for the gospel reveals how God puts people right with Himself. It is true faith from beginning to end. Beginning to end. As the scripture says, the person who is put right with God through faith shall live. In verse 17. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. Where? In the gospel. Ebanghelyo ni Kristo. A righteousness that is by faith from first to last. Hindi lang sa umpisa. From first to last. Mayroong paninindigan. Pangahawakan mo yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos. Just as it is written, the righteous will live by faith. Hallelujah. Or the just shall live by faith. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Saan?
sa magandang balita. Dito natin masusumpungan ang kalooban ng Diyos. Dito nga ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Dito mga kapatid yung salita ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Hallelujah. Hindi ibig sabihin kahit pag may pagsubok na dumating sa buhay mo, tatalikuran mo na ang pananampalataya mo. Dahil mayroong ang iba tinatalikuran ang kanilang pananampalataya dahil sa kasaganaan sa buhay. Ang daming ganyan Lumilipat sila sa ibang Diyos nila. Sumasamba sila sa ibang Diyos nila. Hindi naman nila kilala. Mga kapatid naman, nangyayari po yan noon hanggang ngayon. Kaya nga simula, di ba, buhat sa simula hanggang sa wakas, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Purihin ang Panginoon. Ito pa mga kapatid, yung magandang balita, ang Ebanghelyo patungkol sa Panginoong Jesucristo. Beginning to end. Dapat hindi lang sa umpisa Ano man ang ating kalagayan ngayon, may mga suliranin at pagsubok man tayong pinagdaraanan ngayon. Manindigan tayo sa ating pong pananampalataya. Kasi ang Panginoong Hesus, yung krus na daladala ng Panginoon, hindi niya yung talagang kahit hirap na siya. Hindi po sumuko ang Panginoon. He did not give up on you. So why? Hindi naman siya sumuko sa atin Hirap na nga ang Panginoon, di ba, nung siya ay nakapako. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, sa pag-ibig niya, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito po ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ito po ang itinuturo ko ni Apostol Pablo. Ang Ebanghelyo po ay hindi naluluma. Yung gospel, yung good news na ito, hindi po naluluma. Lagi pong good news. Ito puro mga bad news ang ipinamamalita. Pero ito, good news ito mga kapatid. Subok ito. Simula noon hanggang ngayon. Kaya kung napapanood po ako ngayon mga kapatid, tinatawag ka ng Panginoon. Manumbalik sa Kanya at manampalataya sa Panginoon upang magkaroon ng kapatawaran ng iyong kasalanan. Ito yung tamang panahon mga kapatid. Manumbalik tayo sa Panginoon. At kung tayo ay kumilala na sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, ibahagi natin ang magandang balita. Hindi tayo mananahimik. Huwag tayong matakot. Ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng karunungan. Purihin ang Panginoon. Sa oras na ito, mga kapatid, gusto kitang ipanalangin. Gusto ng Panginoon na makasama kanya sa kanyang kaharian pagdating ng panahon. Ayaw ng Panginoon na papahamak ang bawat isa sa atin. Ito yung liwanag. Dito natin matatagpuan ang tunay na liwanag ng buhay. Ang Ebanghelyo. Manampalataya tayo sa Panginoon. Yung totoong pagsampalataya. Sa oras na ito, mga kapatid, ano man ang iyong ginagawa. Sa oras na ito, mananalangin tayo. Panalangin ito ay pagbabalik loob sa Panginoon, pagsisisi. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus, tanggapin natin ang aral. Ang aral ng Ebanghelyo patungkol kay Jesucristo. Siya nga ay namatay at muling nabuhay. Mga kapatid, sa oras na ito, gusto kitang ipanalangin. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso.
Nagmumula sa puso. Idalangin mo ito. Ito kasi yung, sabi nga doon sa verse 16, di ba? Ang Ebanghelyong ito, the gospel. Hallelujah. Hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Bawat sumasampalataya. Mga kapatid, lumapit ka sa Panginoong Hesus ngayon. Bari, ikaw ay napakaraming mabigat ang iyong pinagdaraanan ngayon. Nalilito ka, punong-puno ka ng discouragement, disappointment sa buhay. Lumapit ka sa Panginoon. Subukan mo ang lumapit sa Panginoon. Tanggapin mo ang aral ng Ebanghelyo. At pag gagawin mo ito, mga kapatid, pamumuhay mo ang kanyang salita. Kilalanin mo si Jesus na bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Hindi mo pagsisisihan. Muli po mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat sa oras na ito sa inyo pong pagsama. At nawa po, maranasan yung patuloy ang kapayapaan po ng Diyos. At kung kayo po ay meron pong mga kapatid na gusto nyo pong, o mga kaibigan, may mga prayer request po kayo, welcome po. Pwede nyo pong i-comment sa atin pong mga sa atin pong messengers dyan. At makakaasa po kayo na isasama po natin sa panalangin. Si Sister Lisa po ay masipag din po talaga na nanalangin po siya. Purihin po ang Panginoon. At nagpapasalamat po ako, nakikita ko po yung inyo pong mga comment, encouragement po ito sa inyo pong pag-share sa watch party sa atin pong Facebook. At kung lulubin po ng Panginoon, we'll see you po this coming Friday sa atin pong live, 12 p.m. po dito sa Kuwait at 5 p.m. dyan sa Pilipinas. At we're going to start our new series, hallelujah, The Greatest Miracle of All. So abangan niyo po yan. Muli po mga kapatid, maraming pong pasalamat at sumayin niyo po ang kapayapaan po ng Diyos. I love you and God bless. The Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone.